Okay, magandang umaga po sa ating lahat at heto po direkta na po tayo dito sa video kung saan isiniwalat na ni Senator Marcoleta sa kanyang programa dito sa Saganang Mamamayan, no, dito sa Net25 itong bakit nga ba hindi natuloy yung Blue Ribbon Committee noong last week. Okay, the other day pala, no, Thursday yata yun, no? Thursday, pero hindi natuloy. Oh, kasi may mga barbed wire raw doon sa Senado. Hinaharangan. Hinaharangan. Oh, kasi nabalitaan ng mga Bangag 11 na meron pong bagong witnesses. Yun ngang nabanggit na Valiant 7 at yung Fearless 14. Oh, mga bagong witness po ito na nagtatrabaho di umano ito na mga dating employees ni Zaldico, no? Na gusto nang mag-testify patungkol po dito sa nakawan ng pera sa flood control na mali-maletang pera. Okay? Na minimum of 500 million maletas kada hatid ng maleta. Grabe. So, ngayon, atin pong pakikinggan itong si Senator Marcoleta. Bakit nga ba hindi natuloy? Hinaharangan ba ng Bangag 11? Tapos isiwalat rin ang patungkol, di ba? Issue yung petisyon na ginawa ng isang guro, no? Na binasura nga ng Korte Suprema. Para malinawagan rin na tayo ni Senator Marcoleta, ano na bang status doon? Sino na ba ang pinapaniwalaan ng Korte Suprema? Ang Bangag 11 ba o itong Cayetano Black? Dapat rin nating malaman yan. Dito lang yan, no? Sa exclusive na programa ni Senator Marcoleta. Pero bago ang lahat, guys, paki-like muna, paki-share itong video na ito sa mga nanonood ngayong umaga para kakalat ito sa taong bayan, na. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. Remember, libre lang ang mag-subscribe sa YouTube, walang bayad yan. Okay? Rekta na tayo. I-play na natin kaagad itong video ni Senator Marcoleta para naman ay mapakinggan natin ang katotohanan patungkol dito. Okay? Play. Wait muna. Ano bang nangyari dito? Play. Oo nga pala, sir. Marami kasi nagtatanong. Kanina, tinatanong niya ako, sabi ko, ewan ko, paano natin i-discuss? Tanong mo kay Jen, yan naman ang mahilig sa chismis ka. Hindi kasi marami nag-abang sen eh. Yung Webes, akala nila meron kayong ipatatawag na pagdinig ng Blue Ribbon. Blue Ribbon naman yun. Yes, Sinasabi yun nga niya po. yung special session. Bago yung special session, ano ba nangyari ng Webes? Ba't tayo wala naging pagdinig, sen? Nagkaroon nga ng security threat nga raw ang Senado eh. Yan yung Parang issue naging garrison ng Hapon ng Senado. Paano tayo? Puro barbed wire Hindi raw po tayo pwedeng papasukin doon. May mga barbed wire. Atakin nyo. Talaga namang maghihiring sana kami noon. Opo. Takot sila eh. Paano ka pupunta doon? Sabi ko nga sa'yo, wala namang sinabi sa amin. Yung bang Intel halimbawa, kasama naman kami. Halimbawa, yung faction ni Senator Alan, 12 naman kami dito. Opo. Yung faction naman ni Senator Win, 12 din sila. Ba't sila lang ang may Intel? Ba't hindi naman nila sabihin sa amin? Pare-pareho naman kami magkakasama. Mga senador naman kayo pare-pareho. Opo. At ang isa pa, parang hindi naman na-process yung Intel nila. Intelligence report. Pagkaraniwan, dapat sinesertify man lang ng national, yung NICA. Ano? Opo. ISAP, at saka intelligence ISAP, report ng at PNP. saka yung advisor ng national security. Di Opo. ba? Wala, puro NBI ang binabanggit eh. Di ba, ang NBI nga lumusob sa amin noong May 11 eh. Di ba? At saka May 13. Paano ngayon yan? Sila rin ang gagawa ng ganito. So, sa mga tweet, para sa amin, hindi naman talaga na-process na mabuti. Kung totoo Kung nga bang, totoo, hindi. may threat. Pagkatapos, meron mga barbed wire at ang instruction nila sa mga empleyado ng Senate, work from home. Yun nga.
Oho. O, sino tutulong sa amin doon? Kaya kailanganin naman namin, lalong-lalo na yung Blue Ribbon Committee, na nung unang pagdinig, hindi na nga nila nakatulong sa amin dahil ang instruction nila, huwag kayong papasok. Work from home daw lahat, eh, no? So, hindi namin naituloy dyan dahil nga doon sa difficulty ng pag-hearing Opo. kung wala naman yung mga technical people na tutulong sa amin. Oho. Ayan. Nako. Sa halip na dapat nagkakaisa ngayon may watak-watak may paksyon-paksyon at may kanya-kanyang mga isinusulong na agenda. Oho. At saka, Huwag ka na lumayo, Nelson. Apo. Kami lang sa Senado eh. Ayun nga. 24 kayo, Sen, ano? Mang iba pala bilang, 22. Ina ba talaga kayong final na bilang ngayon? Doon sa bilang lang, hindi na Hindi kami ba kayo magkasundo, eh? nagkakaintindihan Oo. Dahil lamang sa politika. Yun, oho. Dahil lamang sa kagustuhan na ibahin ang naratibo. Oho. Ang dami. Nagkakaisa sila sa araw pa naman ng kalayaan para pabulaanan nila na ang bilang ng senador sa ating bansa ay hindi na 24. Depende po sa... Oo, meron akong nakita tama post kayo. ng isang mambabatas na nandun sa House of Representatives. Oho. Huwag na lang nating banggitin ang pangalan. Ano? Oh, di na po. Pero alam ko, chairman yata ng isang committee yun, eh. Ang sabi niya, Oh. abay, ang nakasulat dun of all its members. Yeah. Sabi niya, no? Ng lahat ng miyembro So may nito. binabanggit siya doon na doon ay ikinakapit yung majority. Oho. Kasi ang opisyal ng Senado, lalo na yung presidente ng Senado, Opo. at yung speaker ng House of Representatives, ito yung dalawang pinuno ng dalawang kapulungan. Ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sinasabi Yes po. kasi doon, the President and the Speaker of the House of Representatives shall be elected by the majority of all its respective members. Parang ganyan. So, binibigyan nila ngayon ng isang pakahulugan yung of all its members. Oho. So, sinasabi niya doon sa kanyang blog o doon sa kanyang pahayag Sa kanyang post. Opo. sa post, Oho. hindi sinabi kang 24 dyan. Aba. Oho. Ang sinabi lang of all its members. Oho. Eh para bang hindi. Balikan po ninyo yung Section 2, Article 6 ng ating saligang batas. Ang sinasabi po dyan, ang bilang ng mga senador ng ating republika ay 24. 24. Pinipilit Ibig sabihin, kasi. hindi niya nabasa yun. Wala raw sinasabing Ang saligang 24 doon sa mismong kinukot niya. Wala doon, pero tingnan mo yung Section 1. Kung ilan ang senador. Magsimula ka doon. Oho. Kasi yung Section 1, the Senate, Opo. at saka yung House of Representatives. Yes po. Sa Section 2, ang senador, sabi niya, ay 24. Ayun. Karugtong pala. Bakit hindi niya nakita yun? Oho. Kasi kaya niya sinasabi yon, gusto nilang palabasin ngayon doon sa kanilang pinag-iisang konklusyon ngayon at argumento na nagsasama-sama na sila eh. Kaya kanina, minabuti kong umpisa ng aking pagsasalita sa mga kulay ng watawat. Opo. Dito merong kulay pink, Opo. merong kulay berde, Oho. merong kulay pinaghalong shade ng berde at saka pink. Hindi ko maintindihan kung paano na tayo eh. Kasi nga pinipilit nila na kapag ka ang isang senador ay kamukha ni Senador Bato ay Nagtatago. nagtatago Oho. sa kadahilan ng alam na natin. Oho. At yung isa naman ay nakapiit ngayon. Nakapiit. Yes dahil po. nga siya ay sinampahan ng demandang plunder at iba pa. Ang gusto nilang palabasin at gustong ipaunawa sa ating mamamayan, yung dalawang yon, Hindi na senador. hindi nakasali. Yun, ang mabigat. Oho. Sa makatwid, hindi na 24, sabi nilang ganon, sapagkat yung isa na nakukulong, suspendido. Oho. Kasi tinitingnan nila yung Section 5 ng ating plunder law na pwede kang suspendihin ng sandigang bayan. Kapag kinasuhan ka ng Oo. plunder, yes po. So sa kanilang argumento, kapag pinaniwalaan mo, huwag niyo papansinin yung nakalagay sa Section 2 na 24 ang senador kasi yung isa nawawala.
Yung isa naman nakapiit. Nakakulong, oho. So sa ngayon, kanya, ang aktibong miyembro lang, 22. Dalawa. Oh. So ngayon, pag kinuwenta mo kanya yung majority, ang denominator mo, 22. Oho. Doon do ibabase sa 22. Doon ibabase. Oo. So kung halimbawa 22 ng denominator mo, Nelson, Oho. ilan ang quorum base sa 22? The 12. 22 divided by 2 plus 1. Oh, ilan? Magiging 12 na lang. O kaya sasabihin niya, tama yung ginawa namin. Ayun. Kaya ang 12 kami kanya, May- legal kami. Oh, majority kami. May quorum. Saan ka nakakitang pangangatwira na ganyan? At ito malulungkot ka, hindi ka lang malulungkot Siguro magtatanim ka ng Sama ng loob. sama ng loob. Siphayo siguro yan, Sen, ano? At siguro parang baka magkaroon ka pa ng feeling na pagka-siphayo. Oo. Mabuti nila mo, naturuan ako kahapon na wag na ma-stress, Sen. Na-stress na nga po ako nung makalipas na araw Ika-i-stress mo talaga Oo yun po, naku, dami talaga, ma-stress talaga tayo Eh di mabuti na lang Lumakas po ang ano ko may mga May mga gabay tayo na. gabay na at may tagubilin na ba teka muna pagka ganyang dumarating ang ganyang pagkakataon Opo. ganito ang gawin mo. Yan, wag ka ma-stress. Huwag kang may stress, di ba? Oo. Pero itong mga ginawa nilang ito, pwede kang may stress Ay, opo, ano yan stressor ka nga. Bakit hindi ka may stress? Yung mga ibang nagsasalita ng ganitong klaseng argumento, mga deans ng law school Opo. Hindi kaya nila naiisip na maaaring makonfuse lahat ang mga estudyante nila? Ayo, yung mga law students talaga, tama Di po ba? kayo. Opo. Paano kaya ito? Alam mo, yung nag-uumpisa pa lang sa law school siguro, baka pre-law pa lang, Oho. Baka hindi na tumuloy yun. Nahihirapan na paano ang base ng pagbilang Oo, di ba? Nung isang araw, wala ka rito, Nelson, dinidiscuss namin. Aba, nakikita ko yung bilang nila sa baba. Isang full-page advertisement sa isang malapad na dyaryo. Ang title niya napakalaki. Great legal minds agree. Sabi nila, gano'n, ano? Great legal minds, opo. Oo. Pag tiningnan mo, 15 lang, at saka yung iba naman, hindi naman kilala. Nagpapakilalang mga dekano, mga deans Opo. ng mga law schools. Meron ko pa makikita ron, isang former justice ng Korte Suprema. Ako, isa nga po lagi Bakit hindi ka may stress? Ipinamamarali talaga niya yung kanyang idea. Isipin mo, ikaw ay naging bahagi ng pinakamataas na hukuman ng ating bansa. Taas-taas ang hukuman, opo. Pagkatapos sasamahan mo yung mga ganun, may stress ka talaga Kung ako din, mananahimik na lang ako. Dinala ko yung keyboard nun Pagka ganun ng... Nang dahil lamang sa kagustuhan nila na baguhin yung quorum. Dahil talagang mali yung ginawa Oho. Yan ang tingnan mo, kanina pinag-uusapan natin. Lahat ng magsasalita tungkol sa kahalagahan ng araw na ito, gugunitain mo ang kabayanihan, kagitingan ng mga taong nagsipagbuwis ng buhay. At hindi ilan yun dyan, marami rin. Ay, opo naman, At totoo. matagalang pakikipagbaka ito, pakikipaglaban, alang-alang sa kasarinlan at kalayaan ng ating bansa. At isipin pa natin yung mga nagbuwis ng buhay sila. Hindi po hirap lang Buhay talagang ibinuwis nila. Paano para kaya makamit yun. kung yun ay makapagsasalita lang? Oho. Ito ba kanya yung... Ito ba yung pinagbuwisan Ito ko ba ng yung buhay? pinagbuwisan namin ng buhay? Oho. Mas mahirap pag kinalagyan ninyo ngayon. Yung kasing mga ibang kinalaban namin, mga banyaga ito Mga foreigners ito opo, tama. na hindi nila alam ang kultura natin, pati yung kasaysayan ng ating mga kababayan. Dahil mga dayuhan sila Oho. Pero tayo na ito ngayon. Bakit ganitong ginawa ninyo sa ating bansa? Kapwa Pilipino, no? Di ba? Ang masakit pa doon, Sen, sa araw mismo ng kalayaan, naka-lockdown yata yung Senado, hindi ba? Nilockdown Ginawa atang garrison. Nilockdown, bawal pumasok, bawal lumabas. Kasi sinabi namin ay pagpapatuloy namin yung pagdinig ng flood control scandal. Oho. Hindi pa kami... Nabanggit kasi natin nung Monday, Sen, kaya... Tapos pinik up ata sa news na mag-i-schedule ng Matutuloy, pagdinig ng Webes. Hindi nila napakinggan yung bandang huling programa natin. Talagang may plano naman kasi. Oho. Ngayon, gumawa sila ng paraan na may security threat daw.
Yes. Eh kung titignan mo naman, wala namang ginawang pagpapahayag yung National Security Advisor. Wala po. NICA, Intelligence Group, Wala wala. man lang, sana man lang may nagpatunay, meron po talagang threat Opo. na nanggagaling po sa ganitong sektor. Ito po yung nakuha naming intel. Maliwanag naman na pinroses nila. Baka nga may konting, may sapat na ebidensya. Opo. oho. Eh kaso, ang nagpahayag yung NBI. Eh paano naman nangyari? Kailan ba naman nangyari na NBI ang gagawa ng pagpapahayag na merong security threat sa Senado? Eh pumunta nga yung isang kasamahan namin, nagpalitrato pa eh. Opo, tama. Sa background, pumunta sa foreground. Pati kasama yung mga usaa. Yung nakangiting nagpalitrato. Oho. Tahimik na tahimik. Nakikita ko yung Senado dahil walang tao, kung hindi siya lang na nakangiti na gano'n. Akala ko sementeryo yung... Akala ko, bibigyan ng mga bayani na punta. Anong security threat? Kinandado, pinadlock. Opo. Napapraning na sila eh. Ito yung, sa araw pa naman ang kasaysayan din. Oho. Nagkaroon araw ng kasarin lang. Araw na Kalayaan. Oho. Napaka-importante, napakahalagang araw na sana'y tinatamasa natin yung bunga ng tunay na kalayaan. Oho. Eh, paano, Nelson, kung yung hindi ka naman malaya doon sa kakayahan na magpahayag ka ng tunay na damdamin mo. Oho. Yun nga. Lalo na nga, yung kakayahang mag-imbestiga ka. Dahil yun ang hinahangad ng ating mga kababayan. Pero ito sana, hindi po ito pakikialam kundi sila tumitindig lang para mawala itong sigalot na ito sana. Kasi di ba, 3 equal branches of government ito eh. Baka sabihin nila, makikialam. Hindi po pakikialam ito, Hindi, Sen. ang hinihintay lang nila Opo. kasi sa tatlong bahagi ng ating pamahalaan, Opo. sila yung pinaka-passive. Naghihintay Yun. lang sila. Ang Korte Suprema. Kaya nga binabanggit natin kanina, sana yung petisyon ng school teacher, ginamit na nila. Heto na yung patungkol sa school teacher na binasura ng Korte Suprema. Tingnan natin kung anong reaksyon ni Senator Marcoleta dito. Si Barry Kaya Tayam, namang gawin yun sa marami kasing pagdidesisyon ng Korte Suprema. Ayun. Marami na akong nakitang ganun. Oho. Bilang isang trial lawyer na nagtagal din naman sa profession na yan, Opo. marami akong nakitang ganun. Opo. Titingnan niya yung pinaka-transcendental issue. Opo. Sila mismo magkukusa na pupunta doon. Kasi alam nila yun ang tungkulin. Aalisin na nila yung technicality. Sasabihin nila, hindi po pwedeng mamayani yung technicality. At ang magsasakripisyo, sabi niya, yung substantive part ng ating pagdidesisyon. Oho. Hindi magiging, hindi magsasakripisyo yung substantive part dahil lamang sa technicality. Oho. So yun, sana nga, ano? Alam nila yun dyan. Alam nila yun kung saan tayo pumupunta at kung paano gusto nating ibahagi sa kanila. Oho. Lalo na po ito, medyo malaki na pinsala sa usaping ito, no? Yung pagtatalo na yan. O saan tayo magsisimula ngayon, magkakaroon ng impeachment. May nagpalabas na ng pre-trial. Pero ang nagpalabas ng pre-trial, hindi si SP Alan Cayetano. Kung hindi yung tumatayo na acting. Opo. Yung... Ay baka magkaroon ng problema later on ito. Baka pati yung impeachment proceedings, mabaliwala kung sakaling dumating ang panahon, may lumitaw na tunay na bayani sa Korte Suprema at sasabihin niya, nagsimula kayo sa mali. Paano ngayon yan? Oo nga, no? Halimbawa, nag-rule na, December. Kasi November, ano eh. ang tagal, ano? Oho. Ay, pero sana huwag Hindi na naman siguro. paabutin. Oo. O kaya nga kailangan nating lumitaw na Opo. yung ating mga inaasahang bayani na hinahanap ng pagkakataon. Ayan. Tumindig na si Andres Bonifacio. Ayan. O kaya naman na isang makabagong... Hindi sa pamamagitan ng tabak, Opo. kundi sa pamamagitan ng pluma, Yun. ng pagsusulat, di ba? Maraming bayani. Lahat ng larangan merong bayani. Pero darating siya sa tamang pagkakataon. Sa pagkakataong kailangan siya. Oho. Sapagkat naharap ang bansa sa pagkakahati. Ayun. At ang konsekwensya ay napakalaki. Oho. Pero saan, teka lang, ituloy ko lang, bago lang tayo mag-break, nabanggit nyo na rin naman yung problema ng Senado. Sino ba talaga ang dapat kumilala
sa leadership ng Senado. Kasi ang kiniklaim po ngayon ng isang paksyon, kami ang kinilala ng Malacanang Kami rin ang kinikilala ng mababang kapulungan. So, yung grupo namin ang dapat na kilalanin ng kabuuan ng Senado. Ay kasi Jen, pagka pinag-uusapan ay yung legality ng mga pangyayari, Opo. ang final arbiter dyan, yung korte. Okay. Yung Korte Suprema ang dapat na mag-arbitrate. Hindi yung pagkilala Ah, ng mga hindi. tanggapan ng gobyerno. Hindi sapat yun. Maaari kang kilalanin ng isang ahensya. Opo. Halimbawa ngayon, parang ang kinikilalang acting speaker, si Senator Acting Sherwin. Senate President po. Oo, Opo. kinikilala siya ng House of Representatives. Yan. Hindi yun ang talagang tamang pagkilala. Okay. Walang legal consequence yun. Okay. Dapat ang Korte Suprema, kaya lang ang Korte Suprema hindi naman gagawa ng hakbang kung wala namang sapat na petisyon na wala naghain ng petisyon, ng magkabilang panig. Noong una kami nag-aatubili na kami yung mauna kasi kami naman yung alam naming legal kami. Opo. So, yung nagsasabi na sila yung legal, ngunit kami nang naniniwala naman na legal, dapat sila yung mauna. Kaso, yung mga dating naging Senate President, Opo. katulad ni dating Senator Franklin Drilon, Coco Pimentel. Coco Pimentel, Opo. si Senador Soto, Senador Migs, at si Senador Escudero, dating naging Mga Senate President yan. Senate President. Sa tansya namin, dahil sa tagal nilang nanguna bilang Senate President at nagsama-sama sila yung mas maraming tauhan na nailatag sa Senate. Okay. Kaya yung mga tauhan sa Senate ngayon, ang mas kinikilala, yung gusto nilang pinagsama-samang kagustuhan ng apat na Yung Senate apat o President, limang dating limang Senate. dating Opo. Senate President. Kung titingnan mo, si SP Alan, wala pang isang buwan na nakatalagang Senate President. Ay, wala pa po. So yung kung ang pag-uusapan ay impluensya, o yung kung may nailagay man siyang tao niya Opo. sa isa sa mga committee doon na siyang dapat tumulong sa amin, Opo. lalong-lalo na sa Blue Ribbon Committee, baka mas marami yung apat na naging Pangulo ng Senado sapagkat hindi lang sila nagtagal doon, sama-sama pa silang kumikilala Ilang ulit sila naging Senate President. doon sa natukahan na maging acting president kahit na 12 lamang sila. Ayun. At meron pang isang naghain ng petisyon pero naging pasa ng Korte Suprema. Wala siyang Nelson? Legal standing. Walang legal standing. Kaya parang hindi nagdesisyon ang kataas-taasang hukuman kung sino sa dalawang grupo ang dapat kilalanin. Pero nakita mo, dahil sa merong kagad na may dadahilan ng Korte Suprema, madali siyang nagdesisyon. Opo. Pero yung tunay na layunin o pinaka-objective nung nagpetisyon na yon, talang kagustuhan niya, kilalanin yung panig ni Senator Sherwin Yes. kahit Yes po. 12 lang. Yun nga po. Hindi yon ang diniretso na i-resolve ng Korte Suprema. Ayun. Dinismiss niya na lang dahil walang legal standing. Walang legal standing. Sa mga tweet, hindi nakatulong yun. Yun na nga po Nananatili yung sigalot, nananatili yung legal dispute, nananatiling nag-aaway yung dalawang faction. Yes. At ang ating mga mamamayan ay nakukumpiyos, minsan nai-stress. Yan, stress. Ano na bang nangyari sa Senado? Ito yung kalagayan namin. Ngayon, alam mo, total, may mga kaibigan naman tayong mga magistrates ng Korte Suprema dyan. Maring may nakikinig sila sa atin. Yes po, malabang. Kasi sa maraming pagkakataon, ako bilang isang trial lawyer sa mahabang panahon din, Opo. marami rin akong nabasa na mga kaso na pagdidesisyon na kahit walang legal standing, Yes. Ganon. Kung ang nilalayon, kung ang pinakasentro ng kanyang petisyon ay bumabagsak dun sa tinatawag nilang transcendental Okay. issue. Ibig sabihin ng transcendental dyan Opo. ay talagang halos malawak ang kanyang implikasyon sa buhay
ng isang bansa katulad natin. Kaya papasok at papasok siya. Ang Pasok pa rin, oh. Yun ay parte ng tinatawag na teaching function of the Supreme Court. Ibig sabihin, okay, wala kang legal personality. Wala kang legal- Pero oo. sasabihin niya, halimbawa ganito, notwithstanding that the petitioner lacks Opo. legal standing, and by that, we would have dismissed Yes. the petition. However, considering the petition presupposes a transcendental nature. Yan, oho. Ganyan. So, ano, Malawak ang epekto nito. the court Yan. decided Ayun. Sana, no? to dispose and to decide on the merits. Ayun. So, magdidesisyon siya, mapipilitan siya ngayon. So, ang problema dyan ganito. Nakikinig ang ating mga kaibigan. Opo, opo. Huwag naman po kayong Magdamdam. hindi, huwag yung magdamdam. Hindi naman sila magdaramdam. Oo, opo. Huwag naman yung pong masamain yung Yan, aming na paglalakad. para ng- bagang pinangungunahan namin kayo. Hindi wala naman po. po. Opo. Nagkataon kasi, sa panahon pa naman, na kinakailangan magkaroon ng tinatawag na vigilance. Vigilance lang ang pinag-uusapan dito eh. Ang Korte Suprema nabuhay sa maraming panahon eh. Opo. Kung hindi ako nagkakamali, ang Korte Suprema 125 years old na dyan. So sa mahabang panahon na yan, iba-ibang rehimen, iba-ibang period, iba-ibang stage ng ating kasaysayan. Yes po. Di ba? Minsan gobyernong Hapon, pero nandyan ang Korte Opo, Suprema. andyan. Tama? Gobyernong Amerikano, Ang andyan pa hindi rin lang tayo. nila nadatnan siguro yung gobyerno ng Kastila. Oho. Wala pa. Baka yung Amerikano, baka nag-uumpisa Andyan na na po tayo sila. doon, di ba? Oho. Ibig sabihin, nakita mo na ang iba't ibang hugis at iba't ibang naging kasaysayan ng Korte Suprema. Nandun yung naging matapang sila, naging vigilant, nandun yung talagang kung ano yung tama, yun ang kanilang pinanigan. Ang aking gusto sabihin dito, Jen, anuman ang panahon, ke tag-ulan, ke El Nino, ke La Nina, Oho. nasa masama tayong kalagayan, nakaririwasa tayo, nasa pinakamasayang stage tayo. Kung ano yung tama Oho. na batas, yun ay desisyonan. Ayun, oo nga po, no? Bakit ko sinasabi ito, Jen? Sa Nobyembre, magre-retire na yung ating Chief Justice. Chief Justice Gismundo. Oo. Okay. Oho. Ngayon, siguro, hindi ko alam. Sabihin na lang nating 10 sa 15 ang naghahangad na maaring siya ang makapalit ng Chief Justice Yung kasalukuyang Gismundo. ano ngayon, mga justices. Halimbawa, kayong dalawa ay Associate kasama ko sa senior. 10. Oho. Tenders. hindi lang kayo nag-uusap ni Nelson, pero siyempre, Sir, naghahangad din naman maging Chief Kayong Justice. dalawa ay ano po? naghahangad. Maging puro maestrado. Oho. ngayon, siyempre, sino ba yung appointing authority? Ay, ang Pangulo po. Magpapakaingat ka ngayon sa Oo nga. paggawa mo ng desisyon, ano? Baka mamaya sa hindi mo sa pagganap mo ng tama, Oho. pagdesisyon mo ng tama, baka hindi naman mabutihin nung Baka masamain nung Di ba? Opo, appointing authority nga naman. sinasabi ko ito, totoo lang ito. Gino-open ko yung posibilidad na kaya nagtatagal. Oho. Halimbawa, bigyan kita ng halimbawa. Yung petisyon na inihain sa Korte Suprema na naghahanap ng kasagutan kung yung pagkaka-rendition ni dating Pangulong Duterte ay legal at makatwiran. Opo. Wala pang desisyon. Wala pa. Hanggang ngayon, oho. Halos higit na 1 taon na yon. Kung halimbawa, Jen, meron ng desisyon. Kunwari lang, may desisyon na. Opo. Kunwari lang sinabi sa desisyon na yon na illegal talaga Yun ang pagkakadala sa dahil- Netherlands. Opo. Sapagkat hindi man lang siya nabigyan ng kaukulang due process sa pamagitan ng ating mga domestic legal system. Oho. Yung desisyon na yon,
magagamit ngayon ni Senator Bato. Oo. Oo nga, no? Ngayon, Magiging yung desisyon na president yun, yun eh. magiging favorable sa kanya, hindi na siya magtatago. hindi. Kasi sinabi ng Korte Suprema, mali. Mali So yun. yung paghanap nyo sa akin, mali. Sasabihin niya ganon. Ayun. O ngayon, magdidesisyon ka ba ng ganon? Sa sitwasyon ano, mukhang nga, no? So, mas mabuti. Sabi si Cory Nelson, diyan, magdesisyon tayo ng ganon. Para, sige, tapos si Nelson, hindi, ikaw ngayon. Ikaw ang ipitin. Magiging ponensya, no? Halimbawa, oh. Sa mga katwid, tingnan mo, pati yung petition ni Senator Bato, hindi pa rin. Oo nga, no? Oh, balikan mo yung pagdedesisyon sa, nagkaroon din ng petition tungkol sa budget ng 2025. Ayun nga. Ayun, isa pa yun, oo. Oh, ano? Hanggang ngayon, may oral argument pa ata hanggang ngayon. Di ba? Nandiyan Oo. pa rin. Oo. Kasi, meron naman silang katwiran dyan eh, sabi niya. Kasi, ang nakalagay naman sa saligang batas, ang Korte Suprema, lahat ng kaso na tinanggap, meron silang 24 months to decide. 2 taon pala yan bago desisyonan. Hindi lang yun, ganito yun 24 months, 24 months to decide from the point where the court already submitted it to for decision. Ibig sabihin, from the point where the court said that it is now submitted for decision, bibilang ka ng 24 months. Hindi pa naman submitted for decision. Oo nga, oral arguments pa lang ngayon eh. Hindi ngayon lalakad Yung yung 24 metro months. ng taxi. Ayun, ganyan pala, no? Yung 24 months, mag-uumpisa after the case was submitted for decision. Sila lang naman nakakaalam kung kailan nila isasubmit for yun, for decision. decision yun. Oo nga naman. Yan ang sinasabi natin. Ayun. Pero, kagaya ng sinasabi ko sa'yo, itong power struggle sa Senado, hindi makakabuti sa ating mamamayan Napatagalin ng patagalin. kung ito'y ano? magtatagal. Yes, tama Ang kayo. arbiter lamang talaga rito ay Korte Suprema. Ayun. Ngayon, halimbawa na nag-file si SP Alan, Yan, oho. nagpetisyon. Ang petisyon niya ay para sa watain yung 12 na nagkaroon ng power grab, humingi ng TRO, na wag silang Huwag silang umakto. wag silang umakto Yan, oh. sa kanilang posturing na sila na ngayon ang parang SP President. Nandito pa naman ako, sabi niya. Na parang kayo po yung sinusunod ngayon, samantalang ang pinangyarihan po ng inyong ginawa ay illegal dahil 12 lang kayo. Ayun. Yan ang pinaka-gist ng petition. Halimbawa, At kung halimbawa na naisin pa namin na mag-TRO kayo para pigilin muna sila ngayon. Ayun, Status quo halimbawa. So himungi kami ng status quo ante. Para sa gano'n, ang kilalanin habang dinidesisyonan SP ay si Alan. SP Alan. Yan. Para sa gano'n, umusad Yes. yung normal na pamamalakad ng Senado. Opo. Paano kung sabihin niya hindi siya magkamukha nang nangyari, hindi sila nag-issue ng TRO? Opo. Pagkatapos, pagkukomentan yung kabila, babalik ako sa tanong nyo, kailan magdidesisyon? Ayun nga. Oo nga, no? Kasi June pa lang eh. June. November pa. June, July, August, September, October, November, almost 6 months na lang. November, Alpa? pwede nga naman kasi kung magre-retiro si Chief Justice Gismundo. Bakit hindi natin subukan para makakatiyak tayo? Sen, baka naman. Hindi na yun. Maring yun ang gawin. Maring yun ang gawin. Kasi nga, hindi natin malaman kung paano uusad eh. Meron pang nakaamba na impeachment. Ayan, opo, isa pa po yan. Problema pa yan. By June 18 yata, pre-trial conference na raw. At saka, hindi nakapile din yung petition, Sen, di hindi ba? natin maintindihan kung gaano ang epekto ng power struggle na to. Dahil, miski sa impeachment, Nelson, sinasabi dyan, the Senate President Shall preside. shall preside. Yes. Ayan, Binago nila, Sa Sen. mga
ibang kaso ng impeachment na hindi involved ang presidente. Ang presidente, opo. Kasi pag ang subject ng impeachment, ang presidente, ang magpipreside, Chief Justice. Chief Justice. Opo. O sa ibang kaso kanya, the Senate President President. will preside. Yes. So kung ito'y Vice President, Senate President dapat. Senate President. Aha. O yung Senate President sa amin, ay si Alan Cayetano. Oo nga. Pinalitan siya, naggawa ng, hindi naman nag-elect ng Senate President sila eh. Ang Hindi. in-elect nila, Pro tempore. President pro tempore. Acting. Ginawang Pagkatapos, nung siya'y mahirang na Senate President pro tempore, may nagmungkahi, nag-motion na siya yung acting president. Sino magpipresent sa kanila ngayon? Si Alan Cayetano o si Sherwin Gatchalian? Oo. Ito yung problema natin ngayon na kailangan talaga ay mamagitan talaga ang Korte Suprema Ayun. sa lalong madaling panahon. Oo. Oo nga, no? At saka meron pang nabalitaan Sen na binabago yung rules na hindi dapat como Senate President ay siya magpe-preside. Tama ba yung ginawa nila na pagbabago? Mukhang mali nga dapat Hindi, yun. bakit mali? Kasi ang nakalagay doon sa rules, di ba dapat the Senate President ang patay yung presiding officer? Hindi, okay na yun, na-discuss na natin. Opo. Binago nila, sabi niya. Oo. Oo. Tama ba yun? Kung sino daw ang ilalagay eh. Hindi nga, ang sinabi ngayon, kaya nga, binago nila na Senate President or, sabi niya gano'n, the President pro tempore, para lang bigyan ng daan. Okay. So, nung baguhin nila yung impeachment rules, Yes. ano masasabi ninyo? Tama o hindi? Parang, ako sa tingin ko, parang mali yun. O bakit nga? Kailangan ma-discuss natin. Bakit mali? Ba't nila biglang babaguhin siya kung meron na nakalatag na rules ng, di ba? Oo nga, pero kailangan maintindihan ng maipakita natin sa taong bayan, sa abot ng kanilang pangunawa, bakit mali? Bakit nga Doon ba? lang sa ginawa nilang pag-amyenda Bago. ng Bakit nga ba? impeachment rules. Bakit nga ba Sen? Hindi namin alam eh. Kasi nung baguhin nila, sila bilang, palagay mo na lang valid yung ginawa nila, no? At Opo. palagay mo 13 sila, hindi 12. Okay. Kasi ang problema, hindi nga, 12-12, ang opo. pinagmumulan nyo kasi, hindi nga valid kasi 12 lang sila. Okay. Kahit ipalagay mong 13, Halimbawa. Opo. hindi rin valid. Bakit po? O, yun ang sagutin mo ngayon. Oho. Ipalagay mo na merong quorum. Nasa kanila na. Ano? Hindi rin valid yung ginawa nila. Bakit? Bakit? Bakit ka? Hindi, ako nakikita ka lang. Yung bigla. Bibigyan kita ng hopya na nandito. Isa nga dito. Nakikita ko nga lang po dahilan doon. Bakit bigla nilang babaguhin nyo? Samantalang gawa na yung di ba yung rules ninyo on impeachment. Pwede naman baguhin yun. Tinatanong ganun ko sa ba? inyo, kaya lang yung sinasabi na mali kasi nga 12 sila. Obvious naman yun eh. Illegal So ngayon, yun dahil 12 lang sila. So ngayon, ipalagay na natin, sige, wag lang 13, 15 sila halimbawa para wala na. Majority na. Majority na talaga sila. Bakit mali? Baka binabangga nito ang saligang batas eh. Di ba? Meron bang nakalagay sa konstitusyon niya? Hindi yun ang binangga. Kasi, ano po ang dahilan ba talaga? Di halimbawa may quorum. Opo. Nasa kanila na nakapanig lahat. Opo. Sila talaga. Binago nila yung impeachment rules Opo. Okay. ng Senado as a legislative body. Ang nagbabago nun, yung impeachment court, Oo nga. Dapat nag-convene muna. nag-convene muna sana kami bilang impeachment court. At saka namin ngayon babaguhin. Ayun, Kasi umaakto naman kayo ngayon, hindi pa naman... Wala pa ang impeachment court dapat ang magbago ng kanya sariling tuntunin. Hindi yung legislative, hindi yung Senate as a legislative body. Bagamat nakapanumpa na kayo noong nakaraan, ha? Oo. Ayan, Nakapanumpa na. Meron ng impeachment court. Yes po, Hindi sana nagtawag sila ng impeachment court. Na may babaguhin pa lang, pag nagtawag sila ng impeachment court, 12 rin sila. Aha. Yung problema din, di Sino ba? ang magpipreside nga Pero pala? ito, dalawang kamalian. Una, 12 lang sila. Pangalawa, hindi naman impeachment court. Yun Ang gumawa Ang ng nagamit. pagbabago. Ngayon, napansin na ninyo. Yun nga pala. Ano?
Mabigat talaga ang sitwasyon ngayon. Kaya Ano? talagang dapat mamagitan ang Kataas-taas ang hukuman. kataas-taasang hukuman. Hindi, ako nga, ang iniudyok nga namin sa kung itong si Barry Taya, may sabi, wala siyang legal standing. Sabi ko nga, baka pwedeng yung union president ng Senado ang maghain na ng petisyon sa Korte Suprema eh. Sapagkat yun, direktang apektado yun. Sen, di ba? Mangyayari nga yun, Jen. Opo. Isa yun sa mga option. Yes. Pero ang sinasabi ko kanina, sa circumstansya ng isang matapang at vigilant na Korte Suprema, Ayun. lalo na nakikita niya yung power struggle sa Senate mismo, miski yung petition ni Tayang pwede niyang gamitin. Pwede niya, opo. Yung sinasabi ko sa iyo kanina. Natapos sa sana ang usapin. Hindi ano? lamang nahangga sa pag-dismiss. Oo. Hindi niya i-dismiss eh. Sasabihin niya lang, notwithstanding that the petitioner lacks the legal personality, Oho. but considering that the issues involving his petition Transcendental, sabi niyo is centered is of transcendental importance. Oho. So, we will dispose this case on the merits. Ayun. Yan. Kasi kung tama Titingnan niya naman. ngayon yun. Oo nga naman. No. O, sasabihin niya lang, hindi namin pwedeng bigyan ng legality yun kasi 12 lang sila. O, ibig sabihin ngayon, yung actions nila, hindi pinapanigan ng Korte Suprema. Natapos sana O, problema. kapag ginawa naman nila yon, Opo. anong sasabihin ngayon? Nung mag-a-appoint kung pagdating ng araw ng papalit kay Chief Justice Gesmundo. Mabigat. na Ayan, ito. Hindi, madali. pero sana tumapang talaga ang Korte Suprema, no? Tumindig. Para matapos na po itong problemang ito, Sen, ano? Oh. Ito dinidiscuss natin ito Opo. dahil sa kahalagahan ng isang arbiter talaga sa ganitong mga pangyayari. Oho. Hindi simpleng institusyon ito, Senado ito, Jen. Totoo po. At ngayon, apektado ang lahat ng trabaho ng ating pamahalaan, Sen, ha? Yung mga sangay ng gobyerno. Dahil sa pangyayari pong ito. Anyway, again, binibigyan natin ng emphasis, ano? Sabi niyo nga, hindi naman sa nangihimasok tayo sa trabaho ng kataas-taasang hukuman. Dinidiscuss lang natin. itong bagay Sinasabi na- lang Opo. sana natin, magkaroon tayo ng isang sitwasyon na sana may mamagitan. Opo. At ang nakikita ko lang na mamamagitan dito, sang-ayon na rin sa itinatakda naman ng ating saligang batas, Opo. ay yung ating judiciary. Ayun. Ayon sa kanilang pagkakabanggit sa function ng judiciary. Opo. Diba? Kasi lahat constitutional, kung ano yung yung legalidad ng bawat sangkot na usapin, ang final arbiter ang Korte Suprema. Ayun. Magandang panawagan yan sa araw na ito, Sen. Oho. Kasi sa araw na ito ay ginugunita natin yung mga kababayan natin, mga bayani, nanindigan. So, ayan ha. Malinaw po yung paliwanag ni Senator Marcoleta. Medyo matagal-tagal ito. Tingnan lang natin kung kailan papasok itong Korte Suprema, no? At papaano. Kasi po gulong-gulo talaga ang Senado ngayon. Kung sino ba ang susundin, ang Cayetano Black ba o itong Gatchalian Black? Nakakalito talaga. At hindi yan basta-bastang pagdedesisyonan ng mga kapwa senador kasi po dalawa hati talaga eh. Ang final arbiter, alam naman natin, Korte Suprema, yan ang hinihintay. No? Sa usapin naman doon sa nagpetisyon, binasura yun. No? Kasi hindi ibig sabihin na nag-final decision yung Korte Suprema, kundi hindi kasi nakaka-apekto doon sa nag-file ng petisyon. Kaya hindi siya sinagot, no? At binasura lang. Oh. So, ayan, napapraning na itong Gatchalian Black. Oh. Mukhang ayaw nila na matuloy itong Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta kasi natatamaan sila. So, yun po ha. Kayo mga audience ko dito sa Don Mar TV, ano na lang, ano ang opinion nyo na napakinggan man ninyo si Senator Marcoleta
at ilatag ninyo inyong mga opinion sa comment section at babasahin natin yan. Okay? Binabasa naman natin yan kasi nakakuha ako ng mga ideas doon Paki-like, paki-share sa mga nandito ngayon at sa mga hindi pa nakasubscribe at bago ka pa lang dito sa Donmar TV, subscribe na po kayo. Okay? Kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. Updated pa kayo dito. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.